Mga kuya, kung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kuya, ating talakayin po natin mga kuya sa araw na ito po mga kakuya, no, ayon po sa mga INC, no, tatag ni Felix Manalo na si St. Ignatius daw ang nag-imbento ng pangalan Catholic Church, kaya si St. Ignatius daw ang nagtatag nito. So gaano ba ito katotoo po mga kakuya? So gagamitin nila the Roman Catholic na aklat po mga kakuya, sulat ni Reverend Edward K. Taylor, ang author nito. So gagamitin nila at babasahin nilang itong second sentence po mga kuya. So hindi nila binabasa yung first sentence. Ang unang binabasa nila mga kuya, ito ay ginagamit ni Ramil Parba na debater ng INC po mga kuya doon sa debate ni Father Darwin po mga kuya. Ito yun ang unang binabasa nila po mga kuya. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. So tingnan nyo mga kakuya, ang nag-imbento ng pangalan ng Catholic Church, walang inimbento lang ni St. Ignacio, kaya si St. Ignacio ang nagtatag nito. So gaano ba ito katotoo po mga kakuya? So sa same paragraphs lang pa rin po mga kakuya, basahin lang natin yung unang sentence po mga kakuya. Anong ating mababasa? No? Anong ating mababasa? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome po mga kakuya. So therefore po mga kakuya, the church founded by Christ po mga kakuya, no, not si St. Ignacio invented the name, not founded po mga kakuya, no? So ibig sabihin, si Kristo talaga ang founder ng ating Catholic Church po mga kakuya. So kung lalong kinukot kasi nila si St. Ignatius po mga kakuya, kung lalo nilang kinukot si St. Ignatius, mas lalo tayong nagkalapit kay Kristo. Sila ay palayo na ng palayo po mga kakuya, no? So sino ba si St. Ignatius itong mga kakuya? Alam mo mga kakuya, ang unang tinawag ang mga Kristiyano po mga kakuya, no, doon po sa Antioquia. Saan natin mababasa yan? Sa Gawa 11 verse 26, no? Ito ang ating mababasa. At nang siya ay kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia, no? At nasipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia po mga kakuya. So malinaw po mga kuya sa ating nabasa po mga kakuya na talagang dito pa lang buko na ang ating mga kaibayo sa pananampalataya po mga kakuya, no? So si St. Ignacio po mga kuya, kung hindi nyo po alam, no, si St. Ignacio, siya ay ikatlong obispo sa Antioquia, no, at isang disipulo. Sino siya? Isang disipulo ni San Pedro, isa sa mga apostol ni Kristo. Si St. Ignacio ay kilala sa kanyang mga sulat na tinatawag ng mga liham ni San Ignacio. Sa sinulat niya habang siya ay nasa daan patungong Roma. So ibig sabihin po mga kuya, si St. Ignacio ay siya ang ikatlong obispo sa Antioquia, isang disipulo ni San Pedro po mga kuya. Kaya nga kung damor na ikinukot nila si San Ignacio, damor po tayo nagkalapit sa Diyos o kay Kristo po mga kuya. Kaya nga mali ang mga paratang ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na dapat nila alamin at dapat sila magtanong sa atin, no mga kakuya. Hindi lang sa kanilang ministro, kasi ililigaw lang sila ng kanilang ministro. Kaya mag-ingat at magsuri po tayo mga kakuya para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri ay sa mga tatag lamang ng tao at uri ng mga pananampalataya na talagang gawa-gawa lang ng tao po mga kuya. Kaya nga magsuri at mag-ingat para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri ng aral at tatag lamang ng isang tao po mga kuya. God bless at ingat at Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to play
sacrifice to the Lord.